Tanong, judgmental ka ba? Kaibigan, pag ang response mo, ang sagot mo sa akin ay naku, hindi ako judgmental. Ano ka ba, Brother Bo? Hindi. Ang judgmental yung ate ko, tsaka yung kuya ko, tsaka yung kapitbahay namin, tsaka yung boss ko, tsaka yung kaopisina ko. Naku, napaka-judgmental mga yan. Kung kanya ang sagot mo, baka kailangan mo yung video na to, ang mensahe ko na to, kailangan mo tanungin, no? Kung ikaw ay judgmental, kasi kung judgmental ka, alam mo mangyayari, hindi ka masaya. Hindi ka masaya. Yung relationships mo, hindi masaya. Toxic. At ikaw, ikaw ang toxic. Alam mo, ang pagiging judgmental, ninanakaw mo ang mga blessings na dapat sa'yo. Tinatapon mo. Kasi ang pinakamalaking blessings na binigay ng Panginoon sa'yo, mga tao, mga relationships. Kaya makinig ka ng mabuti. 4 na senyales kung ikaw ay judgmental, yan ang pag-usapan natin. Tsaka 4 na hakbang. Ano ang gagawin mo para hindi ka na magiging judgmental? Are you ready? Here we go. Number 1 sign. Ano? Negative mindset. Siguro narinig mo na to eh. Ano to? Pag sinabi mong, ay, half empty, Brother Bo, negative mindset yan. Pero pag sinabi mong, half full, positive yan. Ang negative mindset, ganun. It will lead to being judgmental. Kasi ang ginagawa mo, pinupuna mo lagi yung mga kahinaan ng mga tao. Lagi yan. You know? Basta pag may nakikita kang isang tao, ay, naku, mali yan. Ay, naku, mahina yan. Ay, parang ganun lagi. Negative mindset. Number 2, perfectionist ka ba? Pag perfectionist, ang taas-taas ng mga expectations mo sa sarili mo. Sa sobrang taas, lagi kang frustrated, lagi kang disappointed, hypercritical ka sa sarili mo. At hindi lang sa sarili mo, oo, linilipat mo na rin sa ibang tao. Kaya ganun ka na rin sa ibang tao. Kasi mataas rin ang mga expectations mo sa iba. Pangatlo, insecure ka ba? Kasi may mga insecure, hindi naman lahat, hindi ko linalahat, pero may mga insecure, dahil insecure sila, ang ginagawa nila, pupuna sila, ito malito, ay mali siya, ay naku, mahina yan. Bakit? Kasi they look better, di ba? You put other people down, tinataas mo sarili mo. Yan ang, yung ibang insecure na tao. Pang-apat, closed-minded. Na sila lang ang tama, ako tama, lahat kayo mali. Kung laging ganun at ganun ang iniisip mo, naku, 4th sign yan ng pagiging judgmental. Kung feeling mo meron kang 1, 2, 3 sign ng being judgmental, makinig ka ng mabuti. Ito yung 4 na paraan kung paano mawala yung pagiging judgmental. Number 1, grow in self-awareness. Alam mo, kumbaga, catch yourself being judgmental. Parang, uy, naging judgmental na naman ako. Ano ba ang judgmental? Yung ang bilis mo mag-judge, ang sobra. Hindi ka nagtatanong, hindi ka nag-observe na, hindi ka na nag-explore. Wala na, talon ka agad sa, ay, nako, guilty yan. Pag nahuli mo sarili mo na nagiging judgmental, be aware, ay, nako, mali. No? Catch yourself. Tsaka ito pag gawin mo, kung medyo mahilig ka magsulat, mag-journal ka. Na, ay, kaninang umaga, naging judgmental. Kasi ito nangyari, 1, 2, 3, 4. Pag-aralan mo, kailan ka nahuhulog sa pagiging judgmental. Kung hindi ka masulat, no? Hindi ka naman writer, feeling mo, ay, naku, ayoko magsulat. Kwento mo sa isang trusted friend. Para sabihin mo sa kanya, tulungan mo na ako na lampasan ko ma-overcome ko tong pagiging judgmental. Number 2, very important is to grow in self-awareness. Being aware na ikaw mahina rin. Marami ka rin kapalpakan. Ha? Pag naging aware ka dyan, tatanggapin mo rin sarili mo. So, grow in self-acceptance. And when you're able to accept na ikaw rin, nagkakamali, mas matatanggap mo yung mga tao na katabi mo. Number 3, grow in other awareness. Ito, napakahalaga. Before you criticize, walk a mile in their shoes. Naku, importante yan ha. Napakahalaga, may kwento ko sa inyo. Merong isang young man, 24 years old. Ay naku, talagang tinapon niya yung buhay niya parang basura. Drugs,
alcohol, lasenggo, no? Nabuntis niya yung isang babae, pero yung anak nila, pinabayaan niya. Yung talagang ako, talagang ginudge ko siya. Talagang, ay naku, ano naman klaseng lalaki na to? Buwiset. Yung talagang walang moralidad, walang disiplina, walang bla 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 bla. Tapos nakilala ko siya, nakausap ko siya, nakilala ko yung pamilya. Nagulat ako. Alam mo yung tatay niya? Talagang monster. Ay, nako. Binugbog siya, halos araw-araw. You know, ganun, ang liit-liit pa lang niya, binubugbog na siya, ilang taon yun. No? Na-realize ko, tatay ko, ang bait-bait sa akin. Tapos ito, kaya tingnan mo yung buhay niya. Ano, yung, kumbaga, imbes na hatol, na, ay, walang kwenta, imbes na, ay, nakakaawa naman. Paano ba natin tulungan tong mamang to? You realize, you know, na pumipigil ka, no? Nababawasan yung pagiging judgmental. And number 4 is you grow in other acceptance. You know, pag tinanggap mo na yung mga kahinaan mo, tatanggapin mo rin yung kahinaan ng ibang tao. Ang ebanghelyo natin ngayon is John chapter 8. Yung mga religious leaders, nagdala ng isang babae, caught in adultery kay Jesus. Tapos sinabi, "Uy, Jesus, batuhin na natin." Sinasabi ng law of Moses, kailangan batuhin siya at patayin. Ha? Alam mo, galing ni Jesus, sinabi niya, "He who has no sin, cast the first stone." Kumbaga, kung wala kayong kasalanan, sige, patayin niyo. Grabe, no? And I want to pray with you right now. Nabigyan tayo ng humility to see our own sins, para mabawasan yung ating pagiging judgmental. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, bigyan mo kami ng pagkakakumbaba. More humility, Lord. Buksan mong mata namin para makita namin yung aming sariling baho, ang aming sariling kahinaan at kasalanan. Para mabawas-bawasan, Panginoon, ang aming pagiging judgmental. Panginoon, maraming salamat at ginagawa mo to sa aming mga puso. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat sa mga naggumawa ng hashtag 9010 challenge. Maraming. Alam ko sinabing 7 days lang yan, pero you can continue to do it. Maraming salamat rin sa mga who are full-tank supporters. And kung hindi ka pa full-tank supporter, click the link below this video that says support now. And thank you sa mga nagpapadala ng stars. I will see you tomorrow.